Hey guys, magandang araw po sa lahat and welcome to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng DIY connections for our watt meter na ilalagay natin in between solar panel and solar charge controller or power station para ma-monitor natin and meron tayong visibility kung ilan nga ba yung watts na mapapasok dun sa ating power station. Okay? So, kakatapos lang pala natin ito i-unbox and i-review and as we could see, everything is in good and satisfying condition. So, ngayon, papakita ko pala sa inyo yung kung paano yung magiging connection natin. Kasi medyo, tulad ko as a newbie, medyo komplikado yung ganitong connections. So, meron tayong konting advertisement dyan. Kunwari. So, ito yung connection natin. So, wala sa akin ngayon. Malayo ako dun sa panel and sa solar charge controller. So, I asked my better half to send me a video para magkaroon ako ng heads up para sa connection natin. Para hindi siya mag-interchange and hindi ako magkamali. So, usually guys, we have to base the MC4 connectors dito sa ating panel. So, yung connectors natin, meron pala siyang sign dito. Polarity, you can see the polarity. Yung sign, positive, and dito, negative. So, from panels, ito yung magiging positive. And this is the negative. So, halimbawa, wala pa yan. Hindi pa natin i-connect yung component natin na wattmeter. Tabunan natin para hindi tayo ma-confuse. Okay? So, ito kasi usually yung binibase natin kasi yung power station or solar charge controller, gagawan pa natin ng MC4 connectors, di ba? So, panels, once we purchase it from shops, usually meron na yan existing MC4 connectors. And this is the yung kanilang paano sila i-connect. So, from positive, of course, para ma-connect natin yung positive din, yung solar charge controller, of course, hindi pwede na yung positive din, yung ilalagay natin, itong may positive sign kasi wala, hindi papasok yan, mag-ispadahan sila dyan. Okay? Wow! So, para mag-connect yan, magkaroon ng connections, i-couple natin yung positive nito, tsaka dito. Okay, sa negative, may sign na negative. Of course, para maging couple sila. O, diba? Tsaka yung negative from solar panel, dito natin siya i-connect. Yan. Para magkaroon ng connections and secured sila. So ngayon, since gagawa tayo ng connections dito for our wattmeter, dito na ngayon papasok yung components na to. Yan. Of course, since ito yung gagawa natin ng connections, ito yung mag-adjust. Di ba? Kasi ito yung mag-adjust na meron na siyang connections. Ito yung mag-adjust. So, to connect this, yung positive natin, di ba ito yung from panel? Yung positive natin is dito natin i-connect. Yan. Red, may color coding na to guys. So, parang hindi tayo masyadong mahirapan. Red and red is for positive and black is for negative. Yan, dito natin siya i-connect. And the black wire, dito na naman natin siya i-connect. Yan. Para coupled din sila. Yan. So, on this side, para ma-connect din naman dito sa power station or solar charge controller na meron ng existing MC4 connectors. So, yung positive, dito na siya masusunod. Yung positive will be the red and the negative MC4 will be dito. Yun. So, plug and play na siya. Coupled na sila.
Alright, so magkaroon tayo ng konting picture para ma-picture out natin. So, dito yung negative. Yan. So, ito mamaya yung magiging itsura ng connectors natin if it will be finished. Okay? So, ngayon, gagawin ko to. Please bear with me. This may take some time. Ito nga pala guys, meron pa siyang pagbibili ka ng MC4 connectors para hindi tayo confused. Itong mahaba. Yung mas malaki yung butas. Tsaka ito yung magiging couple natin. Yan, coupled yan sila. And itong mas mahaba, dito yan siya guys. Okay? Yan, dyan yan. And ito mas maliit, dito yan for negative. So, hindi rin tayo makakonfuse kasi ito, hindi rin siya kasya dyan kasi maliit yung butas niya sa loob. Hindi siya kakasya. Pag pinasok natin or sinalpak, wala, mahirapan lang tayo. Masisira yung buhay natin. Masisira yung MC4. Yun. So, additional reference guys. Itong mas mahaba will be for male, for positive. And this one, yung mas maliit, will be for female, negative. Okay? So, we'll do this. Bear with me. As I myself is still in the process of learning. Here we go. Alright, so bago ko mag first step sa ating pagdi-DIY, position ko lang to para hindi masyadong magkawala-wala, tsaka hindi rin ako mahirapan mamaya hanapin yung mga components. So to set your expectation guys, since DIY lang tayo and we are limited by the budget, so for proper procedure, meron tayo dapat tools, crimping ng MC4. Yun nga lang, as DIY, hindi tayo masyadong pinagpala sa budget. So, we have to work with what we got. So, here, gagamitin ko lang ay pliers for crimping. And sa inyo guys, it will be better kung meron talaga kayong proper tools na gagamitin dito. And so, of course, mahal talaga pag nag-invest ka ng solar. Usually, yung akala ng mga tao mag-solar ka is makakatipid ka. Now guys, the truth behind sa pagsusolar is hindi ka makakatipid. Yes, you are using free energy, but you have to invest on the equipments and components na gagamitin sa pagsusolar natin. So maya't maya, may makikita kang bago, maya't maya mag-upgrade ka, butas ang bulsa. Okay, so unahin natin pag-connect dito guys sa source. So medyo nilakyan ko lang yung yung wire nito, yung exposed na wire para mas okay yung connections natin. Okay. So meron akong gunting dito. Pagandahin lang natin yung dulo nitong wire. Okay. Alright. So medyo maiksi yung isa, pero okay na yan. Hindi naman ako maselan sa itsura. So, sabihin natin. Baka makalimutan nyo guys ha. Sa pag-connect, kailangan mo na to. And then seal ng wire. Yun. Yan. And place na siya. Para hindi tayo mahirapan, isa-isa lang muna. So, since meron na tayong drawing dito, sorry, medyo blurred. Yan. Focus natin. Yun. So, yung positive would be this one. Yan. So, prepare na natin dyan. Ito yung MC4. This will be the terminal para sa kanya. Yung maliit. Ito, mas malaki ito. This will be for, ayun, yung positive na MC4. Yung may plus sign. So, since ito yung ilalagay natin. Yan. Mabilis lang to guys kung meron tayong proper tools or equipment sa paggawa ng ating MC4. But then if
we don't have one, of course, Pinoy tayo. We can innovate something. So, yun. Nagamit ko tong parang may half moon ng pliers. Yun. Hindi ko siya masyadong hinihigpitan. As long as I can feel the resistance ng wire na parang nakakapit na siya, I'm okay with that. Kasi baka masobrahan din naman manipis to. Baka masira. Magsisi pa tayo masira ang buhay natin. Masira ang bike. Yan. Mag-ingat kayo guys ha. Once na napasok na to dito, there's no going back. Kasi meron din siyang parang mga lock dito. And meron siya diyang groove ba yan? Or bevel. Once nakapasok na siya, ito, hindi mo na mahihila. Okay, lock in place na yan. So, again, you have to double check na andito na yung kanyang mga rubber seal, tsaka yung kanyang lock para sa wires. And isalpak na natin. Okay, here we go. Yan. Kailangan i-ano natin, ipasok natin. May ano yan, maka-feel ka ng resistance, ipasok mo talaga. Yan. Kasi meron pa yung space sa loob. Yun yung unang resistance, yun yung magiging resistance nitong kanyang dito. So, ipasok pa yan ng konti para locked in place na siya. Yun. Pasok na guys. So, nakikita ko na siya. And, yan. I-lock na natin. Screw. Sorry. I-screw natin to. I-thread. Bolt. Or ano ba? Yan. So, if you feel na merong mali sa ginagawa ko, or if you feel that there is something I could improve on, wag po kayong mahiya na mag-comment down. Okay? So, this one, para hindi tayo makalimutan, hindi natin makalimutan. Yan. Yan. This is not the first time na gumawa ako ng DIY MC for connectors, guys. So, of course, may na-learn ako dun sa unang pag-DIY natin. Kaya, yan, medyo natuto tayo. Before, yung ginawa ko is itong lock niya. Yung parang dalawang malapad na to. Dito ko siya pinapalapat sa kanyang insulator. So, yung mangyari is itong wire, papasok pala dito, which is magiging hindrance siya sa pagpasok dyan. So, yung gawin natin, wag masyadong mahaba. Yan, yung, kaya kinat ko rin yung wire para hanggang dyan lang yan. Yan. Hanggang dyan lang yung wire niya. Hindi na yan papasok doon. Hindi na siya lalagpas. So, kung kayo, kung gusto nyo, bahala kayo para mas mahaba. Yung better yung transfer ng amperes and voltage. Pero yun nga lang, magiging hindrance yan sa pag-connect nitong positive tsaka negative natin. Kasi, diba, kung hanggang dito yung wires natin, tapos ipapasok natin siya, hindi siya fully papasok doon. Okay? So, I hope you are visualizing what I'm saying, guys. Sorry. So, here, pangalawa. Dito ko siya ilalak sa mga wires. Isang, ano lang muna, isang side. Yan. Yan. Medyo lumapat na siya. Itong pangalawa. Half moon. Op. Op. As long as ma-feel ko na yung resistance ng wire na lumapat na siya, I'm okay with that. Yan. We have to trust how these connectors work. Hindi ko talaga ipupush na persahin to na ilock na mag-bend yan. Baka iba na yung shape. Problema pa. So, there you go. Pasok na natin to. Baon na baon, guys. Alright. Pasok na pasok. Sagad natin. Yun, hindi pa yan sagad. Pasok natin to. Yun. Yan. Dapat itong wire, dapat
almost dito siya sa labas. Makikita natin siya malapit dito sa pinaka-grow or pinaka-kanto niyan. Okay, so I'll try to use other positions para maximum penetrations. Alright. There you go, konti pa. Patay. Sira yung ano nito. Lagyan ko na lang ng tape niyan mamaya or seal. But I have to work with what I'm doing ngayon. Focus muna tayo. Mamaya masira yung diskarte natin. Patay. Yan. Almost there na siya. So, konti pa. Ipupus ko lang. Screwdriver will do, guys. Mali yata yung siniset kong example sa mga newbie at bata. So, hanap tayo ng screwdriver. Yun. Kunwari, hindi nyo nakita na finish ko ng gunting, ha? So, screwdriver yung gagamitin natin. Yan. There. Sagad na siya. Maximum penetration. Baon na baon. And we'll have this screw. Alright. Wonderful, wonderful, excellent. I'm very proud of myself. Oh my God. Thank you. So, there we go. Happy to inform you guys na yung positive tsaka negative natin from the solar are done. 50% of the work has been finished. May kita natin dito yan. Yung parang lock niya is nagkakabuhol-buhol. So, I don't mind the itsura niyan, kung anong itsura niyan as long as locked siya in place. Yung rubber kasi niya magpupulupot doon sa wire. So, yeah. I'm happy with that. Hindi lang ako masilan sa itsura niya. But kayo, bahala kayo. Pwede naman tanggalin ulit yan, tapos position. Gawin ko na lang para sa inyo guys. So, there you go. Tanggalin ko siya ulit. And I will have this positioned right. Yun, position ko siya. Yung plastic. Yan, para to sa mga masisilan due to insisting public demand. So, there. Okay na siya. Okay? Kumpara dito sa ginawa ko, yan. Para siyang na-dislocate. Ito, mas okay to. Yan. So, ulitin na lang natin dahil in-insist nyo talaga. Okay? Alright. So, ipasok natin dito. May position naman yan eh. Yun. There. And have this screwed or threaded or locked or whatever the term. Alright, there we go. That's better. Yeah. Alright, wonderful, wonderful, wonderful. Alright, so here, on the other side, punta naman tayo dito sa load side natin. Alright, so same drill, same scenario. Of course, prepare natin yung mga materials or yung ano natin, MC4. Okay. So dito guys, medyo mahaba yung ano natin, yung wire, medyo buhol-buhol para na siyang spaghetti. So babawasan ko siya. Kasi nga ayaw kong sumobra. Pagka pumasok yan, dito, magiging hindrance siya sa connection nitong dalawa. Okay? So bawasan ko siya ng konti. 1 second. There you go. Ito din, yung gawin din natin sa black wire natin. Bawasan natin ng konti para baga nagpagupit. Gupit, pogi. Alright? There you go. So, enough lang yung length ng wire para lumapat to. Yan. You see what I'm telling you? I hope you are picturing it, guys. So, yan. May reference tayo dyan. So, here we go. Baka makalimutan natin.
So, position muna natin. Yan. Let's see. So, the red wire will become this. Yan. So, try natin ibang posisyon para maabot natin yung mga kasulok-sulukan. Para maabot natin yung kiliti nitong ating connectors. Kung meron kayong proper tools guys, mabilis lang to. Isang pindot lang, you're done. Hi Dan, how are you Dan? So, there we go. Yan. Feel ko lang na may resistance na yung pag-clip ng wire. Yan. So, ito. Sorry. So, this will be the positive. Okay? Pasok natin dyan. So, since mahaba tong wire, kailangan talaga hanggang dyan guys. Okay? Hanggang dito. Hindi, kung dito, mahina yung kapit niya. Hanggang dito. Sagad. Okay? So, check natin ha. Ito yung pinaka dulo. Yan. Hanggang dyan. Oh my God. Pasok. Okay? So, gamit tayo na screwdriver. Don't use any sharp object. Baka masira or masugat itong ating wires or connectors or terminals or lugs or whatever you want to call it. Iksi yung wires ko. We have to work with what we've got. So, kailangan maging madiskarte. Alright? Ito nga. So, hindi ko pa siya masyadong masagad. Let's, ano guys, move muna dito sa ating negative. So, ito na lang yung natira. Last one. So, hindi na tayo siguro magkakamali. Okay? Don't forget guys, yung seal niya, tsaka yung parang kakapit sa wire. Yun. Baka magbaliktad kayo, ganyan No, this should be. Parang meron siyang maliliit na kamay dito. Yan yung sa labas. Yun, sakto. So, work with this one. Maiksi na yung ano natin. Wire. Second hand na kasi ito na nabili. So, mas mura siya, of course, kumpara dun sa brand new. And as much as I observed, accurate naman yung ano niya, niread niya na parameters. So, happy na rin ako. It's a steal actually. Nga lang, pag may gagawin ka dito, DIY, of course, you just have to find your way. Alright. So, there we go. Patay tayo. It's an epic fail. Sorry. Buti, inaano ko talaga nilagyan ko ng konting pressure. Kaya, pagka hindi ako satisfied, check natin ng konti, ilain natin ng konti. So, yun. Tanggal siya. Yeah, it was my bad. However, much better na yun na naagapan natin kaysa sinalpak natin. Tapos ganun pala yung sitwasyon niya. It will be a disaster and chaos sa ating system. Alright. So, yun. Buhol natin ng konti. There you go.
I have to bear with me guys. I hope that may na-learn kayo dito, may matutunan kayo sa munting tutorial natin. Yan. Lock ko siya. So by this time, di ba kanina sabi ko, pag na-feel ko yung resistance, ayun na, medyo nilagyan ko siya ng power pressure. Yan. Okay na siya. So since everything is in position, let's have this inserted up. Lumalaban. Matapang. Uy, lumaban. Si Papa matapang. So push ko siya ng konti na, yung terminal, para pumasok doon. Yan. Much better yung reach ng panel natin kasi panel. Much better yung position niya kasi sa ano talaga siya, nasagad niya. So position natin na mabuti ito rubber na seal niya mapasok ng nasa pwesto. Yan, para medyo presentable siya para sa inyo guys. Yan. Yan, presentable na siya. So ngayon ito, kakaroon ako ng konting problema pagka hindi siya nasagad. So medyo i-open ko siya guys, okay? Forgive me. Medyo mahaba-haba yung ano natin, tutorial natin. So I have to do some work around here. Buksan natin yung case para masundot ko siya. I mean matulak. Masundot ba yan? Matulak? Kita nyo ba guys? Sorry. Ina-unscrew ko siya. Yung 4 na screw dito. Ayan. Para matanggal tong cover niya. 4 pala guys. 4 na screw. And tanggalin din natin to. Yung dalawa dito. Just to uncover the back. Oh ha, makikita nyo pa yung ano, yung tutorial natin is about MC4. Pero ngayon, makikita nyo din, may bonus na ano. Yan! Ito yung itsura ng loob niya guys. Yan. I don't know kung para saan yung mga terminals niyan. So, wag na natin pakialaman. So, we'll do with our purpose kung ba't natin ito binuksan. I-trash siya ng konti. So, yan. Tutulak natin to. Sagad na. Hindi pa. Konti pa. Yan. Sagad na. Yan. So, position natin yung wire or yung rubber saka yung parang wire niya na pang hold. Yan. Pasok na yan. Hindi siya pasok. Hindi siya properly positioned. Yan. There you go guys. Sagad siya. So, ito nga pala yung itsura ng loob ng wattmeter natin. One thing in question I have in mind is para saan tong tatlong terminals na to. Yan. So, as I was reading, I did a little bit of research. Merong isang klase ng wattmeter guys na meron siyang wire, kaso lang 2 piraso. Those are for batteries. Pwede siyang lagyan ng external power source. Okay, so kasi since nabili natin to ng second hand, wala tayong manual, wala talaga tayong na-expect na manual. Basta sabi lang ni Kuya, working and accurate. So, I'll take his words out of it. So, chinek ko naman, okay naman. And yeah, I'm contented with what I have, what gave. And hindi ko alam kung para saan yung tatlong wires na yan. So based on my current research, yun, for external battery source siguro to. External power source, like batteries.
for yun nga, connection for batteries. At make sure everything is screw muna natin to guys. Okay? Para okay na. And pakita ko sa inyo mamaya yung finished product. Kasi ko yan, nilagyan niya ng glue dito. May mga dito sa likod. Okay lang yun kasi hindi naman sa harap eh. So, siguro doon sa setup niya, previous setup niya is glue lang. Nilagay niya lang ng glue para madikit doon sa kanyang power wall. So here. Alright. There you go. So finish na yung ano natin. Okay. Wattmeter connection na natin. So for a recap, yung positive is ito. Yan. The negative is ito. And this one, yung negative natin, the positive is here. Alright, so perfect. I am happy. I am on the cloud 9, guys. So thank you so much with your time, being with me, sharing your time. And I'm happy as well to share my knowledge and experience about building this DIY MC4 connectors natin para sa ating power setup. And I hope that as I end this video, I was able to impart some knowledge and techniques or whatever come what may. Anyway, you cross the bridge once you get there, once you start to build something, the happiness that I have. Okay, so going back guys, before I end this video, I want to leave some question about this. Siguro in my own opinion or based on my latest haphazard research and reviews. So this is for external battery source. Kasi ito guys, every morning, yung ganitong wattmeter, kailangan mo siyang i-reset. So makikita mo lang yung bar, or battery, ano dyan. Hindi papasok yung amps sa power station or solar charge controller or whatever we are supplying this with. Hindi papasok. Hanggang dito lang yan. Kailangan natin siyang i-reset. It's either kung meron siyang switch, kung nakakonect sa fuse, you need to bring the breaker down and put it up. And yun, na-reset na siya. So, magre-reading na. Once na mag-reading na siya, matik na yan, papasok na yung watts. So, hanggat hindi ganun yung dinidisplay niya, walang papasok sa power station natin. Whole day lang siya nakaganyan, wala talagang charging na papasok. So, here, I think this is for external power source like battery. Hindi ko alam kung ilang volts yung pwede dyan. 3.7 or 12 or 6 volts. Hindi ko pa alam. Wala akong manual. So, kung meron kayong manual, feel free to share guys. Please. So, yun. That's all for today guys. And we'll see you on the next one. I hope you'll leave a like or comment. Bye-bye.